Hello everyone, dito na tayo sa huling bahagi ng buhay ni Rizal. So, ito na yung Rizal's trial, execution, and death. So, nakita natin noong nakaraang video ay yung kanyang pagka-exile sa dapitan. At nakita natin dito yung transformation or yung development na ginawa niya doon sa dapitan. Nakita din natin dito yung Rizal as a lover. Ano ba yung lover na pinagsasabi natin doon? Na hindi lang basta siya lover ng mga babae. Na lover siya ng kalikasan, lover siya ng lipunan, lover siya ng mga tao na inaagrabyado, at lover siya na magkaroon ng maayos na pamumuhay yung mga taong nasa paligid niya at ang mga tao, mga Pilipino at kanyang pamilya. Okay? So ngayon, titignan na natin yung pagmamahal na yon. Ano ang naging sagot o yung pagbabalik loob ng pagmamahal na ibinigay niya. At yun nga ay ang kanyang kamatayan. Pero ano ba yung nangyari? 'Di ba? Nung past video, pinag-usapan natin na may request pa siya na maging Cuban medical doctor, na aprubahan naman ito, yung pagiging Cuban medical doctor. Ang question lamang ay bakit inaresto si Rizal? Dahil during this time, bukod sa Cuban War, nagkakaroon din tayo ng sarili nating war, ng sarili nating digmaan. At nabuko na rin during this time yung Katipunan. Katipunan is a secret organization. Pero dahil nabunyag yung Katipunan, nakita dito na meron bang koneksyon si Rizal sa Katipunan. And the basic answer is no. Wala siyang koneksyon. Kung tatanungin ninyo ako, eh sir, di ba si Rizal nandun po siya sa... Ay si Bonifacio po at si Rizal ay magkasama po sa La Liga Pilipina. Yes, magkasama sila. Pero ang tanong, magkakilala ba sila? Eh madami, bukod dun sa apat na sinabi ko, si Junco, Mabini, Arellano, at saka si Rizal, bukod dun sa apat na yon, marami pang iba. So, dun sa meeting place na yon, magkakilala ba ni Rizal si Bonifacio? And the answer is no. Dahil tinanong din siya dun sa kanyang trial kung kilala niya ba si Bonifacio, and this answer is no. So dito, Katipunan, may involvement ba si Rizal sa Katipunan? Yun yung unang tanong natin. At isipin niyo no, November 3, kinulong na dito si Rizal. Pero ilang days lang. Kailan ba siya mamamatay? December 30. Mamamatay na si Rizal. Pero November 3 ay kinulong siya. So 57 days lang. Ganun lang kabilis yung naging trial dito kay Rizal, ano? Na makikita ulit natin yung parallelism ng buhay ni Rizal at yung buhay noong tatlong pare na Majoha o, o Gumburza. Okay? Yung Majoha, hindi ko na kasi din tinatanggal yun. Kasi, o sige, ano yung pangalan ng Gumburza? O, alam nyo, si Gomez, Burgos at Zamora. Ano yung pangalan nila? Si Mariano, Gomez. Joe, Jose, Burgos. Jacinto, Zamora. O, di ba? At least hindi nyo makakalimutan. At alam naman na natin na inalay ni Rizal yung kanyang librong El Filibusterismo para dito sa tatlong paring martir na ito. Dahil alam naman talaga na walang kasalanan yung tatlong pare. And side dish lang, panoorin nyo din yung Gomburza. Maganda din yung film. Okay, going back. December 15, nagpalabas si Rizal ng tinatawag niyang Manifesto Algunos Filipinos. O ano ito? Manifesto to Certain Filipinos. Anong sinasabi dito ni Rizal? Number one, hindi kailanman ginamit ang kanya, anong tawag dito? Hindi kailanman siya ay umanib sa revolusyon. Ginamit lamang ang kanyang pangalan para umanib sa rebellion. So, sinasabi ni Rizal na ginamit lamang daw yung kanyang pangalan para makapag-recruit. Tapos, nasabi niya din dito yung pagbisita ni Pio Valenzuela na pinayo niya na huwag ituloy
yung rebellion o revolusyon. Pinayuhan niya. Yun yung sinasabi ni Rizal, ano? Number 3, nais niyang matigil ang rebellion o revolusyon. Nais niyang matigil. Number 4, kinokondena niya ang rebellion o revolusyon. At number 5, hindi napapanahon ang rebellion. My God, Rizal, pinagtanggol kita. Pinaglaban kita, Rizal. Tapos, ito lang sasabihin mo sa Manifestos Algunos Filipinos mo na hindi ka naman pala sangayon sa revolusyon. Pero, tandaan, pakinggan ulit natin yung panglima. Hindi napapanahon ang revolusyon. So, ibig sabihin, ito hindi ko pinagtatanggol si Rizal dito. Sinasabi ko lang na ito kasi din yung ginamit na critic sa kanya, especially ni yung veneration without understanding Renato Constantino, ano, na he is an American sponsored hero, tapos talaga bang siya ay bayani ng masa? Siya ba ay bayani talaga dapat nating kinikilala? O bayani na ayaw ng totoong kalayaan, na ayaw ng totoong bansa, na magkaroon ng sariling bansa? Okay. Pakinggan ulit natin number 5. Hindi napapanahon ang rebellion. Kaya dito sa kanyang Manifestos Algunos Filipinos, hindi ito tinanggap doon sa kanyang trials. Bakit hindi tinanggap ito sa kanyang trials? Dahil nga, sinasabi niya na hindi panahon ngayon ng revolusyon, pero merong tamang panahon para rito. Naiintindihan? Na there's na revolution can happen or will happen, but it is not the right time. There is a certain time or there is a specific time appropriate for the revolution. And that is the idea of Rizal. However, pinakinggan ba ito? Hindi. Hindi ito pinakinggan. Kaya nung December 26, nagkaroon ng public hearing, ano? Talagang madaming tao, puno eh. Si Rizal to eh. Sikat eh. Paano kaya kung ako merong public hearing? Mapupuno kaya? Pa, Siyempre, pagka public hearing, pagka abogado na ako. Ayun naman eh. Ako yung ano, abogado. Okay. So, may nakitaan siya ng picture doon sa Katipunan. Tapos kaya tinanong siya, kilala niya ba si Bonifacio? So, sinagot naman to ni Rizal na hindi niya kilala si Bonifacio. At saka, anong kinalaman niya? Pero totoo ito na talagang kinalaman si Rizal doon sa Katipunan. It just happened na idol ni Bonifacio itong si Rizal. Kaya ang gaya ng sinabi ko kayo na isa pa nga sa mga password para sa matataas na mga pinuno ng Katipunan ay Rizal. So, kung kayo ay magtatayo ng gagawin niyo revolusyon. Kahit idol niyo ako, wag niyo naman gamitin yung picture ko. O kaya wag niyo gamitin yung jersey o kaya durian na password. Tama, ikita niyo tuman to oh. Nadamay. Nadamay. Isipin niyo nangyari sa buhay ni Rizal, ano? Na ang gusto niya lang from the idea na gusto niya lang yung kay William Pryor. O search niyo lang ulit si William Pryor kung hindi niyo nabasa. Gusto niya lang doon kay William Pryor na doon sa project ng North Borneo. Tapos biglang umuwi dito. Tapos biglang, ito na. Ala, papatayin ka na. Bes, papatayin ka na. Bakit? Ano nangyari? May nakitang picture mo eh. Ikaw daw yung founder. Ikaw yung principal organizer nitong ng revolution. Ha? Anong alam ko dyan? Ha? Ano ka eh, ha? Okay. So, December 29, ang hatol kay Rizal ay kamatayan. Kaya ito, gumawa na siya ng mga letter. Ito, talagang binuhos na ni Rizal dito. Nagsulat na siya na nagsulat na nagsulat. Sulat na ng sulat ng si Rizal. At ito na nga yung sa Ipasano na humihingi siya ng basta ito i-search nyo talaga no yung letter niya kay Pasiano. Nakakadurog ng puso yung letter niya. Ayoko naman na isama pa dito yung mismong letter, baka maiyak pa ako. And number 2, para may gamit si Google sa ating buhay. Okay na. Tapos may letter din siya sa kanyang parents na papaalam siya.
Tapos ito isa sa pinaka highlight to, no, na nangyari. Yung pagbisita ni Trinidad at saka ni Teodora Alonzo dun kay Rizal. Ito isipin mo, kinabukasan papatay na si Rizal. So nung pumunta si Teodora Alonzo dito, hindi man lang sila pinayagan na magyakap man lang na mag-ina na papatayin ka na. Isipin mo, ma, wala na ako bukas. Tapos hindi man lang kayo pinayagan na magyakap. O kaya, isipin mo bukas, happy, ano ba? Happy New Year. Diba? Mag-New Year na eh. New Year. Hindi man lang niya inabutan yung bagong taon. Diba? Yun yung sobrang, sobrang tragic. So, kasama niya dito si Trinidad. Pero mabilis lang dito si Teodora Alonzo, no? Kasi according to accounts, mayroon pa silang pupuntahan. Ang pupuntahan ni Teodora Alonzo is si Governor General para magmakaawa na wag patayin itong si Rizal. Kaso nga lang, ang nangyayari during this time, alam niyo na nangyayari during this time ay nagkakaroon na nga ng revolusyon yung Katipunan. Pinapatay na nung mga Katipunan yung mga Espanyol. Nag-revolusyon na sila. So, yun. Hindi din napayagan yung request ni Teodora Alonzo. Ano. Feeling ko may nakalimutan akong part. May iniisip ko, alam ko talaga 100% may nakalimutan akong part dito sa area na to. Pero, ito na nga, naalala ko na. Si Trinidad at saka si Teodora Alonzo. Ito yung mahiwagang lampara. Yung merong lamparang bibigay si Rizal doon may bibigay siya. At according to accounts, some accounts yung lampara, sinabi ni Rizal, there is something inside. Ayan. Yung English sinabi ni Rizal para hindi maintindihan ng mga Espanyol yung sinabi niya. So, ano yung there's something inside? Ang sinasabi ito yung accounts ito yung according to accounts. Yun ba talaga ay para kay Trinidad, kay Teodoro Alonzo, para sa pamilya ba ni Rizal yun? O yun ay para kay Josephine Bracken na kanyang tinatawag na dulce extranjera. Ayan. May sweet stranger ba yan? Sweet foreigner, parang gano'n na. Extranjera. Sweet stranger. Si Josephine Bracken. At according to accounts naman talaga, yung lampara na yun ay para kay Josephine Bracken. Bakit? Ano ba meron sa lampara? Diyos ko, lampara lang yun ha. Lampara, pag-aawayan pa. Andun kasi, yung huling tula ni Rizal. O, diba? Yun yung tawag dito, last poem niya ni Jose Rizal. Ang tanong, ano yung title ng poem na yun? Ano yung title na nakalagay doon? And the answer is, wala. Wala talagang title poem, yung tula na nandun kay Rizal. Walang title yung tula. Nilagyan lang siya ng title na Mi Ultimo Adios. Ayan. Yun yung huling tula. Pero according to accounts, yun daw talaga ay para kay Josephine Bracken. So, ito na din yung sinasabi na retraction ni Rizal. Ito para sa inyo to question. Kung si Rizal ay binawi lahat ng kanyang mga sinabi, lahat ng kanyang mga pinaglaban, lahat ng kanyang mga isinulat, magbabago ba yung tingin natin sa kanya? Karapat-dapat pa rin ba siyang ituro para sa mga bata? Dapat pa rin ba siyang nasa piso? O dapat tigilan na natin? Kasi sabi nga nung isang estudyante ko, naalala ko lang, paano nating paano nating titingalain ang isang tao na babawiin lamang ang lahat ng kanyang sinabi? Kasi ang point niya, bakit daw titingalain? Kasi ang daming rebulto ni Rizal. Even dyan sa may CLSU, sabi nag-iisa niya nakabarong. Hindi totoo yun. Kung may magsabi sa inyo na yun lang yung estatwa ni Rizal, rebulto ni Rizal na nakabarong, hindi. Meron pang iba. Search nyo. Kahit search nyo. Maraming mga
May 3 o 4 na nakabarong si Rizal. Okay. Dahil lagi, di ba, mataas yung sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas, merong estatwa ni Rizal. Lagi natin siya tinitingala. So, yun lang yung question sa akin, ano? Dapat bang tingalain? Kaso nga, ito naman sabi ng isang estudyante ko, kahit naman na bawiin niya lahat eh, the damage is done. Andyan na yung damage. Ano yung ibig niya sabihin damage? Kasi andyan na yung nangyari, andyan na yung impact, andyan na yung napamulat niya, andyan na yung nabigyan niya ng kaliwanagan yung kaisipan ng mga tao, mga Pilipino na magkaroon ng kalayaan yung bansa. So dahil andyan na yung damage, andyan na yung mga pinaglaban niya, andyan na yung mga impacts ng mga prinsipyo niya. What's the sense? Kahit na bawiin niya man yun ng 100 million times, the damage is already been done. Yun yung idea, no? Pero, alam niyo naman yung sasagot ko lagi sa inyo. Kung doon ka sa isang part o doon ka sa isang part, it is up to you to decide. Okay? So, yun yung idea ng retraction. Ngayon, noong December 30 daw, noong around 5 a.m., ikinasal daw si Rizal. So, naalala niyo yung kwento doon sa kanina, doon sa may dapitan. Kakasal lang si Rizal kapag siya ay magre-retract. So, if kinasal sila talaga ni Josephine Bracken, which is, according to accounts, yes, kinasal talaga sila ni Josephine Bracken. Nag-retract ba talaga si Rizal? Gaya nga sinabi ko, kung yun ay positive or negative sa'yo, it's up to you to decide on that. Okay, December 30, huling araw ni Rizal, siya ay kalmado. Noong siya ay pinulsuhan, noong tinignan yung pressure niya ng mga doktor, nagulat yung mga doktor dahil kalmado siya. Siguro natuto na din siya doon sa nangyari kay Father Burgos. Ano ba yung nangyari kay Father Jose Burgos? Doon sa Gomburza. Para daw itong baliw na nagsumigaw-sigaw na hindi maikalma, na wala siyang kasalanan, ganito, ganito. Pero nagulat yung mga doktor, nagpapatay na si Rizal. Kalmado siya. Tapos medyo pale daw yung itsura niya. Bakit daw medyo pale? Dahil hindi niya yung binigyan siya ng 3 itlog para kainin niya na umagahan. Pero yung itlog na yon ay pinakain na lang niya yung itlog na yon sa mga daga. So itlog na ibinigay sa kanya, pinakain niya pa sa mga daga. Sipin niyo, 'di ba? Plus, ito na, last mo na to. Pero meron ka pa ring empathy para dun sa mga daga. Tapos habang siya ay inescortan, yung suot niya na typical na suot niya, naka-sombrero, tapos naka naka tawag dito, yung coat, black coat, tapos naka yung kamay niya, naka tawag doon, naka alam niyo na yun. Nakagapos, yun na lang, nakagapos. Ina-escortan siya, nakita niya yung Torre ng Ateneo, yung simbahan ng Torre ng Ateneo. Oh, is that Ateneo? I spent 7.5 years there. Mga ganyan, ganyan yung mga sinabi niya. Isipin, papatayin ka na lang. Dami pang sabi-sabi, ano? Oh, parang halimbawa kayo, halimbawa papatayin na kayo. Oh, is that CLSU? I spent 10 years there. Ay, hindi, joke lang. 4 years lang pala, 4 years. 4 years lang naman kayo dito. So, during the time, may mga request si Rizal. So, ano ba yung mga request niya? Una ay ba-blindfold dapat siya, pero ni-request niya na wag na lang siyang lagyan ng blindfold. Tapos nag-request ulit siya na kung pwedeng nakaharap siya dun sa mga babaril sa kanya, pero hindi yun pinayagan na babarilin siya, dapat nakatalikod siya dun sa mga babaril sa kanya. Tapos may request ulit siya, papatay. Daming request ha, daming request, papatayin ka na lang, ano? Okay. Ang may request ulit siya, wag siyang barilin sa ulo.
Pero barilin siya dun sa may likod, malapit sa puso. At yun ay pinagbigyan naman. So madaming sa mga request niya na napagbigyan. So ngayon, nakatayo na si Rizal doon sa may photograph. Para makita niyo yung legit na photograph ni Rizal, meron doon aso. Pero hindi si Usman yun ha. Pero may aso doon sa may final photograph ni Rizal. Search nyo na lang para magamit naman natin yung Google. Talagang hindi ko siya nilagay dito sa presentation na to. Okay. Preparen. So hinanda na yung barrel. Anong nangyari dito ay, according to sources, may isa lang daw yung merong totoong karga na bala. Lahat daw na nandun ay mga blank. Blank. Tapos, mga Pilipino yung babaril kay Rizal. Bakit? Kung hindi gagawin ng mga Pilipino yon, nasa likod ng mga Pilipino, andun yung mga Espanyol. Pag hindi sumunod yung mga Pilipino, sila naman yung babaril ng mga Espanyol. Tapos, merong mga drums. Drums na pantugtog. Bakit? Para daw kung magsasalita man si Rizal, ay papatugtogin yon para hindi marinig yung kanyang final na sasabihin. So, preparen, hinanda, apunten. Apunten is tinutok. Tinutok, okay? Nakatutok na kay Rizal. Ang huling sinabi ni Rizal ay consumatum est or it is done. Maganda sana kung minumostra ko, di ba? Pero baka maghihiga-higa pa ako dito. Hindi ko mahihiga. Preparen, apunten, fuego. Bang! Gumanon si Rizal, oh. Yung gumanyan siya, bang! Nakatalikod. Pinilit niya pang umarap na gano'n, no? Bang! Oh! Oh, tapos biglang namatay bumagsak si Rizal. Nakatingin siya sa araw. At ang time of death, 7:03 a.m. Ang tanong, namatay ba agad si Rizal nung tinamaan siya? Ang sagot ay hindi. Chinek yung ulit yung pulso niya, siya ay buhay pa. So, isa pa ulit na bala at binaril siya sa ulo. So, 2 beses binaril si Rizal. Oh, hindi nyo alam yun ha. Okay. Ngayon, nung ililibing na si Rizal, hindi ipinaalam kung saan ililibing yung kanyang katawan. Kaya ngayon, yung kapatid niya, ang ginawa ay pinaghahanap-hanap kung saan inilibing yung katawan ni Rizal. Kasi isa sa mga request ni Rizal, baka makalimutan ko, may request si Rizal. Meron siyang instruction sa kanyang pamilya. Ang instruction niya ay lagay yung kanyang pangalan, lagay yung kanyang kapanganakan, lagay yung date ng kanyang kamatayan. Kung gusto lagyan ng fence, lagyan ng fence, lagyan ng cross. Tapos na gusto niya doon sa may Paang Bundok. Ano yung Paang Bundok? Doon sa may North Cemetery. Tapos no celebration. Walang selebrasyon ng kanyang kamatayan. Tapos sinabi niya na kaawaan niyo si Josephine or alagaan nyo si Josephine. Yun yung ibig sabihin nun. Pero, isipin nyo, no celebration. Pero, celebrate natin yung kanyang kamatayan every December 30. Pero si November 30, yun yung kapanganakan ni Andres Bonifacio. Di ba pwedeng ko na lang? Yung birthday na lang ni Rizal yung celebrate natin para mapagbigyan naman natin yung request niya, ano? Hindi natin napagbigyan yung request ni Rizal. Okay. So, ano nangyari? 'Di ba nung nilibing siya na hindi pinalam sa kanyang pamilya? Nakita ko saan siya inilibing at ito hindi sa North Cemetery. Nakalibing siya doon sa Paco Cemetery. Ang ginawa para hindi malaman, binaliktad yung JPR para hindi malaman na alam ng family ko saan nilibing si Rizal. Nilagay doon ay RPJ. RPJ yung ginamit. Binaliktad yung Rizal Protasio Jose para hindi nga halata, no? Tapos noong 1898, doon lang doon lang ulit pinabungkal yung labi ni Rizal.
At nagulat sila na wala man lang kabaong yung pag pinaglibingan sa kanya. Na talagang katawan lang na nilibing. Tapos nakita nila yung mga bulsa nung pantalon ni Pepe, ni Rizal. Nakita nila may mga letters. Pero hindi na nila kayang basahin kasi nga naagdas na nag-deteriorate na. So, ang problema dito, akala ng mga Espanyol, pag mamamatay si Rizal, matitigil na yung revolusyon. Mas, parang yung nangyari sa Gomburza. Nung namatay yung Gomburza, nagkaroon ng takot, nagkaroon ng terror yung mga, na-terrorize yung mga tao, natakot sila na lumaban. Kasi nga, kahit pala walang kasalanan, pwedeng patayin. Pero nagulat sila dito sa nangyari hindi nila alam, hindi nila akalain na itong mangyari kay Rizal na ito ay he is a more dangerous person as a dead man than a live man, no? Rizal is a more dangerous person na patay na tao. So, nakita naman natin, because of that, one of the impacts is the revolution na nangyari. Pero kung titignan natin, ang pinakagusto kong i-point out dito, yung kamatayan ni Rizal, no? Ang dami niyang request, meron pa siyang instructions, ang dami niyang pinaglaban, ang dami niyang ginawa, pero lahat ng talents niya hindi napunta dun sa hindi napunta dun sa sarili niya. I mean, what do I mean? Na hindi napunta sa sarili niya, na hindi siya yumaman. Kasi nga, ang question natin dito, ano ba talaga yung point natin when we are living this life? Medyo nagiging philosophical na. Parang hindi ko sinasabi na gayahin nyo tong si Rizal. No. Pero yung question na, yung mga talents ninyo, yung mga napag-aralan ninyo, yung mga kakayahan ninyo, kasi alam ko lahat, na kung naalala ninyo, lahat kayo tinanong. And all of you told me 90% ay mag-a-abroad kayo. And it's okay. Like me, mag-a-abroad ako, okay? Pero yung question, mag-a-abroad ba agad? O yung talento mo, yung kakayahan mo, ibigay mo muna sa tao. Ibigay mo muna sa sambayanan. Yung iba, sabi nga nila, nag-aaral tayo dito sa universidad. Ito ay ito ay mula sa pera ng taong bayan. Kailangan ba agad natin magbalik loob? Magbigay naman dun sa taong bayan na nagpaaral sa atin? And the answer is, it's up to you to decide. So with that guys, maraming maraming salamat. At hindi pa ito ang huli natin diskusyon. Pag-uusapan na naman na natin ang mga babae sa buhay ni Rizal. At after nun ay yung the Philippines during the contemporary period. Ano ang nangyari sa Pilipinas pagkatapos tayong iwanan o pagkatapos ng pagkamatay ni Rizal? Lahat ba ng kanyang mga pangarap para sa bansang ito ay natupad o hindi? So with that guys, thank you and have a good day. Don't forget to answer the quiz.